negative 1/2 times the quantity of x minus mu over sigma square. Again, 1 over square root of 2 pi sigma times e to the power of negative 1/2 times quantity of x minus mu over sigma square. Okay? Do you have any question in terms of its definition? May tanong po? Heart react nga po. Before we proceed. Thank you. Sino kaya nag-establish ng normal curve? Any idea, class? Can you answer that question to our comment section? Who established the normal curve? Sino? Moibra? Yan gusto ko sa'yo, Jeff. Honest. Honest si Jeff. Abraham de Moibra. Si de Moibra, yun yung nagpauso ng imaginary number. Alam niyo yun, yung may square root of negative 1. Yan, siya din ang nagpauso noon. The square root of negative 1 is equal to I. Yung mga complex numbers. And then, si de Moibra, siya yung nakadiscover nun. And then, mas pinalawak lang at mas pinag-aralan ni Gauss. That's Gauss. That's why yung normal curve, tinawag din siyang Gaussian curve. Gaussian curve. Kasi siya yung mas nag-establish, mas nagpalawak, mas nag-aral patungkol dito. Brief history lang naman yun. Okay. Thank you. So ito yung sabi ko kanina, mean standard deviation as parameters. Kapag ang illustration natin, class, kapag yung standard deviation mo is low, ito ang itsura. Flat siya, tapos medyo batak siya, batak tuloy. Medyo hatak siya horizontally. Okay. And then when your SD is too high, okay, the normal curve is thin and then tall. Clustered yung data. Dito naman, spread. Okay. So, sometimes ganito itsura. Ganyan. Pag ganyan yung normal curve nyo, mataas ang standard deviation yan. I'm sorry, parang baliktad ako. Ito yung high. Ito yung low. So, pag nakita kayo ng ganitong curve, very low ang SD niya. Okay, ganyan lang. Wala naman tayong masyadong doon. Dapat i-problema, no? Yun lang naman yung term doon. Okay. The next. How do we interpret the following data? So, let's say we have the age of grade 11 students. Specifically, the female students. Halimbawa, yung population mo above 100, tapos kumuha lang ako ng 30. 30. Tama ba? 30. That will be my sample. So, pag kinuha ko yung frequency niyan, ito kasi raw data to raw. Kilaw pa. So, ayusin natin siya. So, 14, isa lang. Then, we have 3 pieces of 15. 16, 5. 17, 18, 19, and then 20. Then, ano mapapansin nyo? Guys, sino yung usual mong
makikita sa population na ganito ang edad? Or I mean, anong edad yung usual mong may encounter kapag ikaw ay kumausap ng isang grade 11 student? 17, 'di ba? Mas marami sila. So, ibig sabihin, yun yung normal na nangyayari sa ages within the given population. Yun yung typical value. So, as you can see, it's in the middle part. That will be the average. The average is 17. Now, if we will try to construct its histogram, no, age will be the horizontal axis and then the frequency will be the vertical axis. So, lagyan mo lang siya ng vertical bar. So, 14, isa lang. 15, tatlo. 16, lima. 17, ilan yan? 12. No? And then 18, 19, and 20. So as you can see, yung ating histogram, it looks like a normal curve. Diba? Mas marami tayong frequency dun sa middle part. Pero hindi siya ganun ka-smooth na normal curve. No? Kung ititrace natin yung kurba, kung ititrace natin siya, kumbaga may mga gaps or may mga error pa. Ano? Ito, may mga siwang, kumbaga. Meron siya mga error. Why? Kasi 30 lang yung kinuha mo eh. Pag mas pinarami mo pa yung sample mo, mas magiging accurate yung data natin. I mean yung resulta. Diba? Kasi sa statistics, pag mas marami ang sample mo, mas accurate, mas reliable yung nakukuha nating conclusion. Dito, 30 lang naman. So, yun yung, kumbaga, gusto kong i-imply doon. Dahil 30 lang, hindi siya ganun ka-smooth. Pero, nandun yung thought, nandun yung way on how to visualize the normal curve. So, yan, yung note natin, gaya na sinasabi ko kanina, the normal distribution tells us that if the most frequent value in each data occurred in the middle, the given data is normally distributed. Sir, meron po bang data na kung saan hindi sa gitna yung most frequent value? Meron. Yes, meron po. So, yung mga ganun, yun yung mga not normally distributed. Sila yung mga skewed. Skewed. Kung halimbawa, kung ang pinakamarami mong frequent data ay nasa kanan, negatively skewed. Pero kung ang data mo ay pinakamarami sa left side, that is positively skewed. So we have two types of skewness. Later we will discuss it. So dito, we use normal distribution to calculate the probabilities and to determine the number of percentage ng mga continuous variables such as the height, the weight, yan, shoe sizes, blood pressure, birth weight, yan nga, and then the IQ scores. So lahat ng mga variables na yan are continuous. You can verify on your own that this data might occur some decimals. So can you try yourself, based on your own understanding, which of the following situations can be considered as normally distributed? Hindi ko siya babasahin na. Basahin niyo na lang sa isip ninyo. Sino po dyan ang normally distributed? Is it number 1, 2, or 3?
Oo, naka-perfect, oh. Nag-aaral siguro talaga ito si Joshua Mayari. Number 2, Di ba 38 na? sure kayo? May nagsabi ng 1. Mayroon din 3. Wala mo gumagalaw sa mga ano. Ha? Yung mga... Wala kayo tinatawag. Okay. Number 1. Sandaang estudyante. Diba? Okay. Halimbawa, drawing ako dito ng number line. Sabi natin ito 50, then 75. Sabi natin yung passing 75 mo. So 80, 80, 90, then 100. 84 of them got a score close to 100. So di naman dinefine kung gaano siya ka-close, no? Pero close eh. Sabihin natin, somewhere here, no? Yung mga data natin. Somewhere here. 84 sila. Tapos, 10 of them failed. So that means below 75. 10 lang yun. Diba? Tapos, while 6 scored between 80 to 90. Ito 6. So makikita nyo naman, yung highest frequency nasa pinakakanan. So hindi siya normally distributed. Diba? Nandun sa rightmost eh. The one is excluded. Number 2, students were asked to evaluate their teacher as not. Yun. Diba sa natin, evaluation, we have not satisfactory, satisfactory, very satisfactory. So most of them under satisfactory. So nasa middle part 'yun. 'Di ba? So ito yung normally distributed. Then yung number 3, this is the poor, middle class, and then the rich guy. Rich person. 77%. Mas mataas yung nasa poor. Sa lower class. So ibig sabihin, dito yung frequent data natin. Kumpara dito, sa MNR. So, nasa leftmost portion naman yung nakakarami. So, that means this is not normally distributed. The correct answer is number 2. I hope clear tayo no, on how to understand, how to figure out the term normal distribution or normal curve. Do you have any question so far? May tanong po tayo. None? Okay. Thank you sa mga sumagot ha. Kahit mali yung sagot natin, at least ngayon alam na natin, di ba? At least alam natin na nga. Let's have the properties. First property. Lalabas sa quiz to ha. Next quiz mo. Number 1, the mean, median, and mode are equal. Halimbawa, yung data natin kanina, no? Sabi natin this is normally distributed. Pag kinuha mo yung mean yan, okay, kunin natin yung mean,
X bar, since this is sample, no? 30 students lang, so we will use X bar. X bar is 510 over 30. Try to calculate on your own calculator. Add mo yan ng 510 divided by 30, that is 17. And median, kunin natin yung median niya. Kung 30 yan, ibig sabihin, kukunin mo yung dalawang middle portion, then divide mo siya into 2. So mukhang ito naman yung middle portion natin. 17 plus 17 divided by 2, that is 34 divided by 2, diba? So the answer is 17. So yung mean, median, equal na sila. Tapos yung mode, yung most frequent, no? Kitang-kita naman sa CCTV, di ba? Na yung 17 yung pinakamarami. So yung automatically, yung mode mo dito ay 17. So you can see, mean, median, and mode are equal. Normally distributed yun. Okay. Number 2, the curve is symmetric about the mean. The curve is symmetric about the mean. So kung ito yung normal curve mo, dapat yung middle portion, nahahatiin niya into 2 equal parts yung ating illustration. So dito, yung total area must be 100%. That will be your third property. And with that, using the property number 2, it should be 50%, 50% sa left and right side po natin. Kasi nga, the total area is 100%. Okay, clear tayo dito. Number 4, the normal curve is asymptotic to the horizontal axis. So when you say asymptotic, the curve will never touch the said line or the said axis. So here, the normal curve will never touch the horizontal axis, whether you extend it indefinitely both sides. So let's say, here, extend ko yan siya dyan. No? Extend ko rin tong normal curve sa left side. Mukha lang siyang didikit, pero if you will use a technology, no? Let's say a GeoGebra, or Desmos, or other applications, no? You can verify na hindi yan didikit. Kahit extend mo pa yan habang buhay, hindi yan didikit. Asymptotically siya sa horizontal axis. That's the fourth property. And then the last property, we said this earlier, the normal curve is tall and clustered if the standard deviation is small. Otherwise, the normal curve is flat and spread. Screenshot nyo yan. This is very important property. Kasi sa mga property na yan, gagamitin natin yung iba dyan para makapag-solve tayo ng mga probabilities later. Ito, the following are examples of not normally distributed. No, ito yung tinatawag nating skew. Skew. Specifically, skewed to the left. Yan. An example of a real-life variable that has a skewed left distribution probably is a test score. Sometimes kasi, kapag yung resulta ng isang assessment, no, quiz, summative, no, o yan, mga midterm or periodical test, di ba? Karamihan ng mga estudyante,
close sila sa perfect score. Gaya nung kanina, yung example number 1 dun sa drill. Kapag yung resulta close sa perfect score, ibig sabihin ay skewed to the left siya. Dahil nga yung frequent value ay makikita mo sa rightmost section instead na nasa gitna. Pero may pagkakataon naman na yung resulta ay sobrang madaming mababa. Mababa pa sila sa average. No? So sa ganong case, classmates, skewed to the right siya. Ibig sabihin, yung mga frequent values mo, makikita mo sa leftmost portion. Minsan may ganun. Ibig sabihin, hindi effective yung pagtuturo, halimbawa, kasi ang daming nakakuha ng mababa eh. 'Di ba? Pero kung ganyan yung resulta mo, i-interpret mo yun na, ay, may magandang nangyayari sa klase natin dahil ang daming nakakuha ng matataas. So, can you give or can you cite some examples of skewed to the left distribution? Ano yung mga data sa mundo natin na mas maraming nangyayari sa rightmost section ng ating distribution? Sabihin, above average. Ano po? Pwede kayo magbigay ng mga example. Ayan, may papasok. Above average. Parang meron akong binigay na example dun sa LAS. Can you check? Halimbawa yung in terms of ages, no? Mas marami ang average lifespan ng isang tao, no? Sabihin natin 60. Halimbawa lang 60. Average lifespan. So yun yung middle mo, 60. So ibig sabihin, ang problem naman or ang given na data is mas marami ang namamatay in terms of natural death ng above 60. So with that, ang mga tao na nakapaloob doon or mga involved doon ay yung mga nasa 65, 70, 80. Most of them, or most of the people, nagkakos ng kamatayan nila yung natural na pangyayari dahil sa sobrang katandaan. Diba? So, ganun. Sabihin, mas maraming values dun sa average, sa rightmost portion ng average natin. So, that will be considered as skewed to the left. Ano pa? Age of death from, yun nga, sabi ni Karanto. Ano pa? Retirement ages. Sa retirement ages, sasabihin natin, karamihan sa mga nagre-retire ay, yun din, 60. Diba? Kasi, yun yung kumbaga climax ng isang tao na na-reach niya na yung highest part ng kanyang pagtatrabaho. So, pwede na siyang magpahinga muna, di ba? Pero, not necessarily exactly 60. Meron din namang above 60. Meron bang taong nagtatrabaho na below 60 nagre-retire agad? Meron naman. Hindi lang ganun karami. Lalo na sa mga kabataan, sa mga edad natin, active pa tayo sa pagwo-work eh. Yung mga 18 to 30, nagwo-work pa yan. 40 to 50, nagwo-work pa yan. Depende sa sitwasyon. Meron namang nagre-retire din, pero hindi ganun kadami. Unlike sa mga 60 and above, doon na may mga nagre-retire. Most of them, nandun sa rightmost portion. So, yun yung ating mga skewed portion, skewed to the left. Yung low, medium range of salaries po. Paano salary?
Mas marami ang kumikita. Halimbawa, ang average salary ng isang tao ay 50,000. Halimbawa lang yun. Bibihira lang yung mga taong sumasahod ng above 50K. Let's say per month. Karamihan sumasahod ng below 50K. Diba? Imagine niyo na lang. Kahit wala tayong actual data, kung i-rely nyo based on your own experience, mas maraming kumikita ng below 50K, di ba? Ilan lang naman ang mga CEO, ilan lang naman yung mga sobrang laki ang nakukuha, di ba? So yun, skewed to the right naman yun kasi mas marami yung nasa leftmost portion ng average natin, which is 50K. Ito naman siya. Ito, skewed to the left. Yan, sinasabi ko kanina. Range of salaries. So dito, pinapakita lang natin dito yung mga hindi normally distributed. Ito ang normally distributed class. Okay. Thank you sa mga sumagot ha. And then, how to construct a normal curve. So tandaan, ito ang mu. Okay. Tapos, kapag ikaw ay may standard deviation na class, no, once na nakapag-establish ka na ng standard deviation, tapos gusto mo na i-construct yung normal curve, una mong gagawin is mag-drawing ng horizontal line and then this curve. Tapos, illustrate mo yung middle part. And pag meron ka ng sigma, let's say in general muna ha, pag may sigma ka na, from mu, aandar ka ng isang unit. Ang unit na yon ay yung value ni sigma. Kung ito ay sigma, kung ito ay mu, anong label nitong location na to? Kung ito ay mu, tapos umandar ako ng isang sigma, what will be the label of this portion? Halimbawa, 7 ako dito. Tapos ito, umandar ako ng 1 unit. Anong label nito? Diba 8? Diba? Pero kasi ito specific number dito, in general to eh. We use variables here. What will be the proper label? Battery life of electronics. Ano yan, Guerrero? Skewed to the left or skewed to the right? Siyempre, pag mas Skewed to the left po. pag mas tumatagal, di ba yung baterya, mas sumihina na siya. Skewed to the left. Apo. Ano, ito yung tsura ng ating skewed to the left, ha? Ito to the right. Ito to the left. So, let's say, ang average lifespan ng baterya ay 2 years. So, sinasabi, gaano kaya karami yung mga baterya na mas tumatagal below 2 years? Or gaano karami yung mga baterya na mas tumatagal above 2 years? Kung mas maraming batteries, ang lifespan less than 2 years, that will be skewed to the left. I mean, skewed to the right. Pero kung mas maraming battery na tumatagal above 2 years, that will be skewed to the left. So, depende sa situation. No? We need some concrete data talaga. Diba? Pero dito, binivisualize lang natin. So, balik tayo dito. Anong label nito? Baka may sumagot dito eh. Mu plus sigma. Wala, mahirap maglagay ng symbol, di ba? Sa laptop. Kaya gina lang nila, mu plus sigma. Correct, that's mu plus sigma. Isang sigma from mu
mu plus sigma. Tapos, kung aandar ka pa ng same unit, another sigma, that will be mu plus 2 sigma. Kasi sigma ulit ito eh. Diba? So, you have two pieces of sigma. From mu, umandar ka ng 2 sigma. That's why this is 2 sigma. And then, kung aandar ka ulit ng another same unit, this is your mu plus 3 sigma. And you can continue this indefinitely to the right. And then on the left side, we will subtract naman. So this location has a proper label of mu minus sigma kasi nagbawas ka ng isang unit, which is sigma. This is mu minus 2 sigma, and then this is mu minus 3 sigma. Okay po. And then pwede mo rin siyang i-extend indefinitely to the left. Pwede kang magka-mu plus 10 sigma, mu minus 10 sigma. Kaya lang, yung normal curve mo, yung location na yon, mu plus 10 sigma, sobrang liit na nun. No? Nandun na siya sa tail talaga natin. Mga nandito na siya. Ganun din dito. Kung i-extend natin to, yung mu minus 10 sigma, somewhere here. Sobrang liit na niya. And then, meron tayo dito mga appropriate values. Okay. Itong portion na to, this is 34.13%. That's 34.13. And then, we said earlier that this is symmetrical. This is symmetric with respect to mean. So, kung ito ay 0.3413, dapat ito 0.3413 din. Diba? So, sila po ay 0.3413 when we try to incorporate this region, the left side and then the right side. So, we have to add 34.13. So, ba na ko yung 34.38? 0.3413, sorry. Pag inad ko yan, ang kalalabasan ay approximately 68%. Diba? Tapos, try mong i-add naman yung portion na to, 0.1359, and then another 0.1359. Anong lumabas, class? Can you do it? 95. So, 95. Yes, 95 naman siya. Almost 95%. And then lastly, pag inad ko naman yung resulta doon sa 95%, inad ko tong 0.0214 and then another 0.0214. This entire region will be having an area of what? Diba? 99.77. And 72. 72. So, yun na lang natin dyan. Sa first number after decimal point. So, ito, naka-percent din to ha. So, dito, kinukuha lang natin yung 3 standard deviations away from the mean. So, using this concept, we will now arrive to a new terminology which is the 68%, 95%, and 99.7% rule. Okay. Use that concept to find the probability of continuous data. Okay? So, but before that, let's have this example. Construct the normal curve whose mean is 9 with a standard deviation of 2. Dali lang yan. Drawing ka ng curve and then
Yung middle part, sabi daw ay 9, edi drawing mo 9. Sulat mo 9. Tapos, with a standard deviation of 2, so ibig sabihin, from 9, add ka ng 2 to make it 11, another 2 to make it 13, another 2 to make it 15. Diba? Ito, this is 9 plus 2 sigma. Ang sigma ko is 2. So this is 9 plus 2 times 2, which is 13. Tama yung ating labeling kanina. This is your 9 plus 3 sigma. 9 plus 3 times 2, which is 6 plus 9, 15. So, ganun umaandar yung mga symbol po kanina. 9, 11, 13, 15. So, ito, pwede mo siya extend kung gugustuhin mo naman. Then, dito sa left side, this is 7, 5, and then 3. And so on. Ganun lang po yung ating construction of a normal curve using the given parameters mu and sigma. Another, draw the normal curve with the following parameter. Who wants to draw? Check nyo nga kung may annotation kayo dyan. Tapos na ba tayo? 10 minutes pa naman. Or pwede nyo namang i-dictate na lang ako magdo-drawing. Sige nga, sino gusto na mag-try? Red. Yes. Anong unang gagawin, Red? Sir, yung nasa gitna muna, yung mu. Draw muna ng mu. parang pabel. Sinasa gitna, Apo. sir. 1.8. Hmm. Tapos, 1.8. pa-right. Next. Pa-right po muna, 2.2. Since pinlas ko yung sigma na 0.4. Correct. Next. Hanggang 3 lang. Next po is 2.6. Hmm. And yung last po is 3. Correct. Tapos pwede mo i-extend yan kung gugustuhin pa natin, ha? So, sa ngayon, ang rule of thumb muna natin ay hanggang 3 standard deviations. Pero pwede naman siya extend, ha? Walang problema din, class. 3.4, 3.8, and so on. Ano yung mga values naman natin sa left? Red. Yung una, sir, is 1.4. Hmm. Next. Next is 1. Hmm. Okay na. Next is... Good. Sige. Minus 0.4 na lang tayo doon, no? So that will be 0.6. And so on and so forth. Tama ba ako? Tama ba? Parang may mali ako. Check nyo na lang. Okay? So, ganyan. Tapos kung papansin nyo, yung sigma natin, maliit. 0.4 lang to eh. Kaya kung mapapansin nyo yung curve natin, medyo compress, diba? Mas squeeze siya. No? Doon sa middle part. And then tall. Kasi nga, yung standard deviation is too low. Kung i-compare naman natin siya dun sa example number 1, medyo malapad naman to because your standard deviation is 2. Sir, paano malalaman kung ang standard deviation ay maliit
kung ang standard deviation ay malaki. Depende sa average. Kung ang average mo ay 9, sabihin, yung standard deviation mo, malaki siya kapag medyo malapit-lapit ka kay 9. Okay? So kung ang ating mean ay 52 at ang standard deviation ay let's say 8, maliit ang standard deviation kasi medyo may kalayuan ng 8 sa 52. So, ganun mo madedetect kung ang standard deviation ay malaki or maliit. It relies from the value of the mean. Ganun lang ha. Madali lang po mag-construct nito. So, what is the 68%, 95%, and 99.7% rule? Panoorin nyo to, class. Mag-break muna tayo ng 20 minutes. During your break, papanoorin nyo tong YouTube link na to. Tapos, mamaya magtatanong ako. Okay, since Good day, mag-end na rin everyone. naman yung For meeting today's natin. video, we're going Mamaya, pasok na kayo dun sa session 2 natin. Okay, 20 minutes break. It's already 11:28. See you at 11:50 sa session 2 meeting link. Okay? Sige, that's all for the part 1. See you later. Thank you.